Wala namang gustong magbigay. Hanggang sa sumagot si Alan T. ng Isabela. Ng, ano ba yun? Yung Ano po, yung LPGMA. LPGMA, party list, opo. kaibigan ko naman yun eh. Opo. Mr. Chair, sabi niya, mabait yun eh. Pwede ba ako mag-suggest ng salitang pahayag? Sabi niya. Mr. Chair, I accept that, sabi ko. Because he's my best friend. So nilayo ko kay doon sa isa. Aba, nagmanifest din. Mr. Chair, can we make a record that I was the one who initiated? Ayaw talaga sabi magpatalo. Ang laki talaga ng problema nitong si Ping Lacson. Brad, magpatawag ka ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Wala tayong mapapakulong dyan sa kakadakdak mo sa social media. Meron na naman ho siyang bagong hanas. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to, syempre, continuation ho tayo ng saganang mamamayan. Tapos bababad ho tayo dito sa interview nitong si Doc Badoy, nitong si Ka Eric, dito kay Kong Jing Paras. Eto ho mga kababayan, ang problema kasi kay Ping Lacson, dakdak ka ng dakdak sa social media. Putak ka ng putak sa social media. Ang gawin mo, patawag mo yung 18 bodyguard ni Zaldico. Wala nang Marines, wala nang Army. Di ba wala na? Basta bodyguard na lang ni Zaldico, tapos ang usapan. Ang dami cheche-bureche, kasi hindi naman lahat yan, Marines. Pero lahat sila bodyguard ni Zaldico. And so, kung hindi lahat Marines, yung dalawa Army. So, kung yung dalawa hindi Marines, yung credibility nila mababa na. Itong mga to parang sintu-sintuho itong mga to itong mga sinisira ang credibility ng mga security ni Zaldico. Problema ganito kahit sinong tanungin mo sa mga aliado ni Marcos Jr., si Zaldico lang itong mastermind. Walang kinalaman si Martin Romualdez, mga congressman, si Marcos Jr. Zaldico lang ang mastermind. Ngayon, nung nagsalita yung mga security ni Zaldico, anak ng toko bigla-bigla hindi na totoo yung mga sinasabi ng mga security ni Zaldico na kung saan base sa kanila sila ang inuutusan ni Zaldico para mag-deliver ng pera. Ito na naman ho ang banat nitong si Ping Lacson. Akala ko may bitaw na Nung nabasa natin yung headline dito sa Batas PH, meron na naman bagong dinadaldal itong si Ping sa social media. No, ito, Lacson probes ex-Kongs infrastructure project linked to Bonoan's CA confirmation. Aba? No. Sabi ko, babago na naman to Parang lang to, yung dalawang babaeng nakatakip ang mukha. Iba to, talaga si Ping. Nagsusulo. Pamira, nag-iimbestiga siya sa mag-isa. Oy Ping, okay ka lang? Isama mo kami dyan. Magpatawag ka ng hearing sa Blue Ribbon Committee para may katuwang ka sa pag-iimbestiga. Nakikita na sambay ng Pilipino para natitimbang namin kung puro kabalbalan lang mga ginagawa mo. Di ba? Kung totoo nga ba yan o puro kabalbalan lang. Ito. Lacson probes ex-congressman infra project linked to Bonoan CA confirmation. Ito na nga ho ang kwento natin dito. Akala ko pa naman Martin Romualdez, yung mga malapit sa kaban, di ba? Yung tipong hindi tinanggalan ng committee membership at saka chairmanship. Si Rodante Marcoleta kasi noong 19th Congress, hinubaran ho siya, as in, hubad na hubad. Anak ng toko, pupunta siya sa isang committee hearing, akala niya member siya, hindi na pala. Eto, matindi dito. Talagang masyadong obvious yung bunganga nitong si Ping, wala nang lumalabas kundi paninira kay Senator Rodante Marcoleta. Kayo titimbang ito. Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Sen. Pamphilo Lacson revealed that he is investigating nagsusulo. Naglululoong mag-isa. Pambihira naman yan, a former congressman who allegedly requested infrastructure project from former Department of Works and Highways DPWA Secretary Manuel Bunoan in exchange for the letters confirmation by the Commission on Appointment during the 19th Congress. Akala mo talaga matindi to May bago na naman tong si Ate Ping. Meron na naman siyang bagong hanas. Sana naman kaya nakipagkwentuhan to, nakipagmarites. But meron na naman siyang bala, di ba? Nakiriris ako Tinapos ko yung post ng batas. Sabi dito,
We received information that during CA hearing from Bunoan Confirmation as DPWA Secretary, the confirmation process was used for such transaction. Oh, nako! Parang ka mahuhulog sa upuan. Hindi mong, parang ano na naman yan? Anong tawag dito? Commission on appointment. Maya-maya, merong DPWH transaction. Palakpakan. Di ba? Ito. Ito. Sasagutin ko si Ping Lacson dito. Lacson declined to name the former lawmaker involved. However, it is widely known that Senator Rodante Nahulog ako sa upuan ko nung nabasa ko ang pangalan ni Rodante Marcoleta. Hindi ko alam kung yung Batas PH ikinonekta dito sa hanas na to ni Ping Lacson. Ano kasi ito operation. Kasi makikita mo orchestrated Lahat ng social media platforms, mga mainstream media na may social media, pagkasunod-sunod na nag-post yan, operation yun. No-operate yan pagkaganyan. Rodante Marcoleta served as chairperson of the Commission on Appointment Committee on Public Works and Highways in the House of Representatives during the 19th Congress when he was representative of Sagip Party List. Diba ang baboy? Paano ko nasabing ang baboy? Noong nag-umpisa na siyang tumayo para dito kay VP Sara, lahat ng committee chairmanship at membership niya tinanggal. Hindi na siya yan. Hoy, Batas PH, research din. Pambihira, oo. Anak ng to, galit na galit nga siya sa administrasyon ni Martin Romualdez Tinanggal si Rodante Marcoleta sa lahat ng committee membership at chairmanship niya. Tapos ikukonekta nyo na naman si Rodante Marcoleta dyan sa congressman. Bakit hindi natin pag-usapan si Martin Romualdez na bata niya, itong si Zaldico? Ba't ka pa lumalayo? Hoy, Pinke, itong maldita na to, puro kabaklaan ginagawa dyan sa Senate Brad, Committee on Appropriation, Zaldico. Ba't ka nagpupunta sa Commission on Appointment? Sinto ka ba? Malakas na ba talaga tama mo sa utak? Anak ng tokwa, punta tayo dun sa Committee on Appropriation. Okay? I-clear natin ang Committee on Appropriation. Pagkatapos natin na-clear, napakulong lahat yan. Kung gusto mo, kahit na magpunta tayo sa Department of Agriculture, wala tayong problema dyan. Magpunta tayo sa Department of Education, wala tayong problema dyan. Magpunta tayo sa Commission on Appointment, wala tayong problema dyan. Doon muna tayo sa Committee on Appropriation. Mo naman kami, wag ganyan, Peng. Shadow. Sura. Yung tipong, mapapaganyan ko, from Committee on Appropriation, nagpunta tayo sa Commission on Appointment. Anak na to. Ibang klase talaga, oo. Sa mga makakapanood na to na merong connect kay Senator Rodante Marcoleta, ipapanood nyo to, ipakita nyo sa kanya to, baka hindi niya paano to. Kasi kargado kargado yung balita. Sa tagal ho natin, hindi naman sa sobrang tagal sa tagal pa lang, hindi sobrang tagal. Diba yung sobrang tagal sobrang tagal, ano na yan, Mike Enriquez. Sa tagal na lang, sa tagal pwede na yun. Sa tagal natin sumusunod sa politika at sa mga mainstream media at social media, unang basa pa lang natin ng news article, alam na natin kung kargado o ino-operate o talagang sincero. Unang basa pa lang. Sa manwala ko kayo siya hindi. Hindi naman sa pag-ano. Pag nabasa natin yung isang news article, bla 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 bla, ano, kanang to ko, kargado. Alam na this. Diba? Para sa Batas PH, tuloy-tuloy nyo lang yan, ano yung ginagawa nyo na yan. Diba? Dadami yung mga ano nyo dyan, yung mga reader nyo. Diba? Dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Continuation tayo. Siyempre, hindi natin ito natapos kahapon. Ang mga hindi natatapos dito sa PH Update, ating tinatapos. Yung mga inuumpisahan, dapat tinatapos. Ganyan ho tayo dito sa PH Update. Hindi pwedeng hindi matapos. Kasama. Tapos siguro medyo na kayo na rin po kasama na rin po, sabi naman niya. Pero kayong dalawa ang inuna. Naawa pa sa inyo. 80 years old Opo. Ayun na talaga, basta yun ang bracket namin sa 80 Habulin kami pataas ng 80 Mamaya pala sir, may papabati kami sa inyo at ang request lang niya, 100 years old na po siya. Pero alam niyo ba, sa loob ng kanyang kwarto, picture niyo lang ang makikita.
Aba, May picture pa kayo. aba, Wala, matindi nag-good ah. time na Ay, mamaya po, ipakikita namin sa inyo. Mamaya, baka makasabi nyo, nagbibiro. Shit, shoutout naman ako. Ay, shoutout naman dyan, PH dito. Sa shoutout. Happy na tayo dyan. Ginood time nyo lang yan. Maring dinikit nyo yung litrato Ay, ngayon. hindi, imposible po. Hindi naman namin kilala ito kung sino ito. Ayan. Teka, batiin ko muna ito. Sige, ha? sige. Si ka Jesse Seblario na ngayon ay stranded daw sa Belarus dahil walang flight pabalik sa Dubai. Sila ay taga-lokal ng Karama, distrito ng United Arab Emirates. Baka taga UAE. Oo, mula kay ka Gladys Apurada. Ingat po kayo dyan, ha? Paano yung airport ng UAE? Meron naman ah. Oo, yun, Hindi diretso sa Dubai? yung Belarus, yung galing Belarus stranded na to. sa Belarus. Sa ano siya? Lebanon. Ah, Nasa Lebanon. Oh. Teka lang nga pala, Sen, ano? Kasi nung isang araw, meron kayo schedule, di ba, ng Senate Committee on Foreign Relations? May pagdinig kayo naka-schedule na nabanggit nyo rin po yan doon sa privilege speech, di ba? Ano pala nangyari kahapon? Hindi natuloy. Oh, hindi ka ba na... Hindi, kasi ngayon, nagtataka nga ako dahil sabi Opo. ko, sa sistema ng ating pamahalaan, Oho. yung gawain ng executive at saka yung gawain ng legislative at saka yung judiciary, kanya-kanya eh. Ay, opo. Tatlong branch ng gobyerno yan. So dahil ka ako nagkakaroon tayo ng parang alingas-ngas dyan sa issue nga niyang walang kamatayang West Philippine Sea, pinakamabuti dito na natin i-take up. Okay. Kasi maraming nagsasalita sa radyo, sa television, interview dito, interview doon. Maaring naguguluhan ang ating mga mamamayan. Ano ba talagang isyong ito? So, sabi ko, kailangan gumawa tayo ng resolution. Gumawa ako ng resolution at ipinail ko nga at yun ay na-refer sa Committee on Foreign Relations. Ayun, ang chairman po, Senator Na ang Erwin. chairman si Apo. Senador Erwin. O, nagkaintindihan naman kami. Sige, kanya, hanapan kagad natin ng schedule. Yan. Maganda naman at after siguro 3 days, meron na ako nakuha kanya March 12. Okay Yan. ka ba? Okay, sabi ko. Apo. O sino yung kayong patatawag natin? Lahat ka ako ng stakeholders na may kinalaman dyan. So pinagsasabi ko, nagpalabas siya ng notice. Invitation. Notice. Kahapon sana ito eh. Ngayon, biglang nung mabanggit sa sabi ko, kasi nga yung aking katunggali sa debate, sabi ko, pinakamabuti ka ako kung pinipilit mo yan na gawing issue para sa akin. May pinaparatang sa inyo. Oo, Oo. bukas ka ako, meron kaming hearing na dyan ay tutukuyin natin kung sino ka ako yung nagsasabi ng totoo tsaka kung sino yung nagsisinungaling. Oh. Alimbawa, yung hearing na yan, naudlot dahil alam nila matatalo sila sa argumento dito kay Senator Rodante Marcoleta. Relax, kalma, huwag magalit. Okay? Yung mga gamot sa alta presyon, inumin nyo. Huwag ho kayo magalit dahil weather lang yan. Kung ngayong mga panahon na to, kaya nilang pigilan, pag nagpalit na ang ngayon, tag-init ngayon, pagka nagtag-ulan na, yan, lulubog ho yung mga yan sa mga ebidensyang ilalatag nitong si Sen Marcoleta. Aba, siguro nalaman niya na nadiper. Ako naman, hindi ko pa naalam eh. Ano? Oho. Pwede po bang malaman kung totoo yun, sabi niya. Tumayo Tinanong ng naman chairman. siya. Ngayon, sabi naman ni Senator Erwin, sumulat daw sa kanya ang DFA Oho. na dinideper po sana, sabi niya, dahil nga meron daw pong element ng national security. Oho. So, sabi ko, Mr. President, paano ito? Sabi kong ganun. Kapag ka po may mga taong nagsasalita sa bagay na ito, sa television pa po, sa radyo, at kung saan-saan, buong Pilipinas po yung coverage noon. Wala naman pong nagsabi sa kanila na, teka muna, huwag kayong magsasalita tungkol dyan sa issue na yan. May national security concern yan. Wala naman pong Wala po pipigil. pumigil sa kanila. Bakit nung ako po ang nagpasya na dito na natin pag-usapan para maging formal, bakit nagkaroon ka ng issue ng national security? Di ang nangyari, nagpasabi ako ngayon kasi ang sinabi, ang sumulat ay na DFA. Wala naman nung panahon na yun ng DFA secretary dahil nasa New York, inilalaban nga nila yung ating bansa ay maging kasapi
ng Security Council kahit na 2 taon lang, non-permanent member. Ayun, So tinanong ko kung kailan darating, siguro madaling araw yata ng Huwebes, kahapon. So nagbilin ako kung pwedeng makausap siya. Ang sabi raw niya, makikipagkita sa hindi na maski sa telepono lang. Medyo pagod ka pa ako sa biyahe. Kanina tumawag siya sa akin. Nagpaliwanag, sabi niya, hindi po sa akin nanggaling sa National Maritime Council. Kasi yung council na yon, ang member niya, DFA, Coast Guard, ganyan. So bali pinaka-chairman siguro ay nagmungkahi dahil nga raw may national security, pumayag na siya. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi po matutuluyan. Salamat po, madam. Sabi ko kung yan po yung ikaklarify nyo. Pero hindi po ba kahit na merong national security element yan, pag dumating tayo sa punto na mababangga yung issue na yun, meron naman tayong executive, meron naman tayong executive session. Di ba palagi natin ginagawa? Yun, Napansin ko lang, sabi ko, parang ngayon lang nangyari, gawain po ka ako ng legislature. Nakikialam yung executive. Parang ngayon ko lang nakita. Kung tutuusin po, una ka ako, tatanungin ko, nabasa niyo po ba yung resolution? Hindi pa pala niya nabasa. Kasi po doon, ang ipinaintindi ko, based on the oversight function of Congress. Kasi yun pong 9522, sabi ko, yung batas natin, nakalagay pa nga yung joint committee. Joint Oversight Committee. Yun po yung aking pinapahalagan doon. Kasi 14 na taon nang nakararaan, pinadodrawing po yung West Philippine Sea sa NAMRIA at sa inyo po. 2 ngayon sa ng gobyerno. Gusto lang po naming malaman talaga, formally, ano ba nangyari? Bakit hindi po natin na-drawing sa loob ng 14 na taon sang-ayon sa hinihingi ng ating mga batas? Ano po ba yung national security doon? Ano bang malalabag doon? Ano nga naman? Hindi, pagka sa social media, mainstream media, yung hindi makakasagot itong si Senator Rodante Marcoleta, walang national security dyan. Pero pagka yan, sa Senado, makakasagot si Sendante, mababasag lahat ng argumento nila. Nako, asahan nyo, national security. Sabi niya, hindi ko po kasi nabasa na ganun po pala eh. So, wala niya nababasa. Sabi naman niya, itutuloy po natin, kakausapin ko lang po yung mga miyembro ng National Maritime Council. Sige po, kako. Binanggit ko lang, kaya ko lang gusto ko yung makausap dahil sa, nagtaka po ako kung ba't ngayon lang nangyari ito. Na executive po ay makikialam sa gawain ng legislature. Hindi po nangyayari yun. Pasensya na po, sabi naman niya. Yun, kaya kung kinukwento, tayo kasi, Jen, Nelson, Opo. sa totoo lang tayo eh. Totoo lang. Naman, kahit anong gawin niyo, basta totoo tayo, hindi masisira yan, Sen. Kasi yung ikukwento ko na rin, merong last batch na Ikwento mo, Sen. kinonfirm kami, member ng ng Military po ba? military. Okay. Armed Forces. Ilan ba yun? Mga 71 nata sila eh. Ay, ba pa po ito sa may nauna yung kina Captain Pilar? Ay, di pangatlo na ito. Yung kay Captain third batch. Pilar, 34 lang sila. Opo. Sumunod na batch, parang 70. Mas marami ito. Itong nakaraan, kamakailan lang, Miyerkules yata yun, 71. Ngayon, yung tagapagsalita nila, yung pinakamataas, general. Merong nagtanong doon sa kabila. Kasi dalawang batch, kami, di ba? Dito yung mga senador, nandito yung members ng House. Sino ba yun? Si Congressman Tony Pet. Tony Patalbano. General, sabi niya. Ayan. Parang tinanong niya, dahil kanya sa namumuong mga kaguluhan sa ating mundo ngayon, sabi niya, nakahanda ba kayo na sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan, mapoproteksyonan niyo ba yung ating bansa? Lalong-lalo na po sa mga ganito, maging sa karagatan, maski po sa ating West Philippine Sea, sabi niya kasi. Your Honor, sabi niya, yan po yung gampanin namin eh. Galing, yan po yung mandato namin. Na maski po yung maritime waters po ng West Philippine Sea,
ay kailangan po nating maproteksyonan. Wow, ang galing Salamat eh. po, sabi naman niyo. Umano ako doon. Sumigunda ako doon. So tinanong ko siya, talaga sinusubukan ko yung kanilang yung kaalaman nila. Kapag binanggit mo yung West Philippines, sabi ko, General, tama po lahat yun. Kailangan talagang pagtatanggol sa lahat ng atin. Mapalupa man yan, mapakaragatan, mapakabundukan. Alam po ba niyo yung hangganan ka ako ng West Philippine Sea? Talagang hindi nila alam. Ano po kanya, ang pagkakaalam ko po dyan, ang hangganan po ay tinukoy po ng international order sabi niya. Yan ito yung salita niya. At saka yung ruling po nung arbitral award. General, educate me kako. Paano sinabi ka ako ng international order at saka nung arbitral award? Kasi binasa ko rin yung arbitral award Opo. Wala siyang tinukoy na hangganan ng West Philippines. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano mo naintindihan kung hanggang saan ang hangganan? Ayun, meron na akong napansin na may bumulong. Kilala nyo na kung sino yung bumulong. Yan. Si Ping. Binulungan niya si Jinggoy. Yun. Di ba? I-recontent natin yan. Yung mga nakapanood, magtaas ng kamay, di ba? Noong nakikita na ni Lacson, naku, may basag na naman ang argumento nitong mga to. Bumulong siya kay Jinggoy. Di ko ba naman malaman itong si Jinggoy, ano na naman nangyayari. Sabagay, magkatabi sila, no? Dito si Ping, dito si Jinggoy. Ang tanong, pagkatapos ng hearing, saan sila nagpunta ang dalawa? Sabi ni Jinggoy, Mr. Chairman, I'm sure the good general is not competent to answer that. Maybe there are other officers there. Na pwede sumagot. Opo. Wala rin Wala rin. Ganon. Hindi kaya ko lang po tinatanong. Importante po kasi na makita yung hangganan. Kasi po ganito yan Paano po natin i-enforce ang batas natin sa pagpoprotekta ng ating katubigan? Kung hindi natin alam ang batas. Baka po sumobra tayo Opo, yung boundary yung natin. enforcement po natin, kailangan po sakop na sakop lang natin. Pati budget po natin, nakaugnay po riyan Tama po. Baka mamaya lumampas ka doon sayang yung budget. Hanggang dito ka lang. Ha? Kailangan masino pang budget natin. Opo. Hanggang sa nasabi ko kasi po, ang dami ka akong, nagamit ko yung satsat. Yan, satsat. Dami po ka akong doon pa nagsimula yun. salita. Meron ngayong nagtaas Si Ping Satsat. Wala rin ginagawa kundi pumutak ng pumutak. ng Yung sat-sat daw Mr. Chair, maya, teka, patapusin mo. Hindi, Mr. Patapusin mo nga ako. Opo. Hanggang sa ako naman okay lang sa akin. Kasi paggamit ko ako ng satsat, isang pagsasalita ng biglaan, na wala namang batayan, basta banat ka na ng banat. Katulad ng ginagawa ka ako ng isang justice na retirado dyan. Akalain mong sasabihin niya lang na bigla na hindi na kailangan ng coordinates dyan sa ating exclusive economic zone. Mali po yun. Sapagkat yan po'y pinangangatawanan kahit na United Nations, pati yung UNCLOS nakalagay dyan. Yun naman ka akong professor dyan sa UP. Sinasabi niya, nagsubmit na siya ng mapa. Meron na daw tayong mapa. Kasi nungalingan din yun. Dahil ngayon din, makikita natin kung may mapa o wala na sinubmit. Ayun namang isang Coast Guard na na-promote na admiral, sinasabi niya, yung West Philippine Sea, kapag tinanong kayo, sabi niya, is the West Philippine Sea disputed sea? Ang sagot daw, hindi. Ano man ang ibig niya sabihin? Nagkakagulo na nga kayo dyan, sasabihin mo pa hindi disputed. May paliwanag doon, pero hindi dapat ganun mga premise. Sabi ko, yan ang sinasabi kong satsat. Okay, sige, palitan ninyo kung anong gusto ninyo. Bigyan nyo ako ng isang salita na akma doon sa pagsisinungaling nila. Wala namang gustong magbigay. Hanggang sa sumagot si Alan T. ng Isabela. Ano ba yun? Yung LPGMA. LPGMA. Party list. Opo. Kaibigan ko naman yun Opo. Mr. Chair, sabi niya, mabait yun Pwede ba ako mag-suggest ng salitang pahayag? Sabi niya. Mr. Chair, I accept that, sabi ko.
because he's my best friend. So nilayo ko kay doon sa isa. Aha. Aba, nagmanifest din. Mr. Chair, can we make of record that I was the one who initiated? Ayaw talaga Sabi magpatalo. Kaya walang kinukwento sa inyo para naman sumaya kayo kasi masyado kayo seryoso. Uy! Kanina pa kayo. O, lipat na ho tayo dito sa bigwas ng agila. O, palakpakan muna natin to si Senator Rodante Marcoleta. Yan. Hindi, kahit na isang bulto ang kalaban, hindi ho siya nagpapatinag. Yan naman ang gusto natin dyan sa mama na yan. O, dito ho tayo. Good. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, mga tagapakinig nitong podcast ni Ka Eric at ang ating dating kasama sa administrasyon ng ating pinakamagaling na presidente, PRRD, Ma'am Lorraine Badoy. Magandang umaga. I should thank both of you for creating this podcast. Yeah. Magandang umaga muli sa inyong dalawa. Yes, Kong Jing, Congressman Jing or Secretary Paras, tatanungin ka namin ni Ma'am Lorraine kasi just some few moments ago, nagpadala ng mensahe po si dating Congressman Mike Defensor. They are now at the NBI. Kasama niya ang 18 former soldiers na tinatawag ng 18 new witnesses or 18 whistleblowers at si Attorney Baligod. They were only there for invitation to explain bakit hindi sila dapat kasuhan patungkol dito sa paglalahad nila ng salaysay hinggil sa malawak na korupsyon sa gobyerno. But it turned out, Secretary Paras, sabi namin ni Ma'am Lorraine, nagkaroon bigla ng attempt na ngayon ay gawin ang custodial investigation. Similar doon sa panahon na pwede kang arestuhin at i-detain ni Marcos Sr. just because target kanya na patahimikin. Delikado po ito, Secretary Paras, itong custodial investigation sapagkat palusot ito na diskarte na parang martial law ang ginagamit na instrumento. Ano pong inyong reaksyon dito? Well, ang pagkaintindi ko ng custodial investigation is formal investigation which you should be represented by a lawyer. Under the rules on evidence and sa ating procedural rules or the rules of court, hindi pwede yung invitation lang ito eh. Yes. So, until such time na may formal charge already, hindi ka pwedeng i-confine or you'll be under custody. If custody would mean you'll be incarcerated. No? Labag po sa batas ito na ginagawa kung gaano man katotoo yan ang ginagawa ngayon. So, hindi pa naman natin nakakausap sila. Mukhang haka-haka lang naman ito yatang sinasabi natin. We'll know after the end of the day because pagka ang isang under custody for investigation, hindi pwedeng i-confine for a certain number of hours unless may warrant or there is already a charge. Kaya if this partakes of parang sinasabi nilang inquest, hindi naman fiscal itong NBI eh. So they cannot undertake inquest kasi yung inquest kasi pag may inuhuli ka, may iniimbestiga ka at under custody mo, you cannot put them under custody within a certain number of hours until you charge them or unless you charge them. So yun ang tingin ko dyan. So
maybe we'll wait for them to tell us kung anong ginawa ng NBI sa kanila. Sige. Ma'am Lorraine, before ko ipasa sa iyo, brief follow-up lang po ito ha. Congressman Jing, without formal charges in court at wala pa nga, and without the prosecutors or the fiscal filing cases, can the NBI conduct arbitrary and on their own custodial investigation tantamount to holding into their office or into their custody any suspects or any person, any subject that they wish to invite? Well, Proceed yan. sinabihan ko nga si Mike kasi as a lawyer, hindi ka pwedeng pilitin pumunta doon eh. Yes. So tinanong ko siya, pupunta ba kayo? Sabi niya, pupunta sila eh. Because you don't have to go. Tama. They don't have to appear. Hindi naman sila persado mag-appear eh. Wala namang ano yung NBI, wala namang power to compel. Oh, to compel and give them in contempt. Jake, No. I have a question. Yes. Sige, ma'am, guide, ma'am, guide. Yes, Lorraine, yes. Our experience with the Marcos administration is that they don't follow the law, right? Yes, Correct, yes. They spit on the law, diba? They don't give a shit about due process or anything like that. So, kami ni Eric, for instance, we were invited at the HOR. Even sila Crisette, no, the bloggers invited. And yet, if you didn't go there, they would illegally detain you. Yan ang patapos. Yes, yes. Correct. And that was what they did to me and Eric. So all of these things, no, from my experience with them, no, is that wala na, there's no law in the Philippines anymore. They've spat on it. They have made it exceedingly clear to the Filipino people that the Constitution no longer exists. The mere fact that President Rodrigo Roa Duterte is in The Hague, no, that's exactly the level of impunity and shamelessness and brazenness of this bangag administration. So, it sounds really almost pitiful when we invoke the law and say, well, you know, they were just invited. Diba? You get what I'm saying? Because, Yeah. Nandun na tayo right, na wala na talagang sinusunod ngayon na yes. sila nga mismo sabi nga nila, we can bend the law, di ba? Yes. So this is one probably instance where they are bending the law to favor whatever they wish to come out as far as this 18 Marines and former Congressman Defensor and Baligod for that matter, no? So tingnan natin kung anong outcome nito. Attorney Jing, makabak-in ako sa iyo. Ay, tatanong ko naman mo rin, ma'am, i-follow up ko to. Though this may still be hypothetical, pero highly probable to happen today, bilang abogado, what if hindi sila pauwiin ngayon? Isa-isa silang i-custody dahil may ongoing investigation on supposedly cases to be filed against them, ang NBI. What would be the remedy? Anong pwedeng gawin? Well, kung may mga kasama naman silang lawyer, the lawyer can, tell the NBI that hindi pwede silang i-place in custody. Hindi pwede yun. And that will be in violation of law. Pwede silang magkaso sa NBI. Kasi ano yan, it will now, if they will be placed in custody, that is tantamount to warrantless arrest. Correct. Once you're already being arrested without a warrant. Nako. Correct. And ang warrantless arrest, there are certain preconditioned things that should happen before a warrantless arrest can be held. Like Diba? what? Like what?
You are one is you're a prisoner that got out of the jail. You jailbreak. Another one is you are caught in flagrante while you are committing a crime. You can be arrested. Or yung tinatawag nilang continuing offense, no? But this is not they're not committing a crime. Therefore, Jing, none of those conditions exist. Walang conditions na ganon that exist. And very clear from the invitation it is revealed that they were just there for questioning, for questioning lang, or for clarificatory Interview. interrogation or whatever, Yeah. Tama. Ma'am Noreen, delikado po ang sitwasyon na ito. Kaya namin tinalakay ito, Secretary Jing Paras, you being a lawyer, kami hindi kami mga abogado. Yeah, Ma'am unang-una ka Eric, yung sinasabi sa interview ni Melvin Matibag, alam mo naman to si Melvin Matibag, kasama namin ni Lorraine ito. Sobrang At, di ba, Jing? Sobrang sip-sip KPRR. well, I cannot say now na walang hiya ito, pero Walang in the hiya meantime, yan. Ako na magsasabi, napakawalang hiya niyan. nakinabang ito ng gusto sa Jing. panahon ni Duterte. Jing, sobrang Yes. sip-sip kay PRRD. Sabihin Correct. natin. Sobrang sip-sip kay PRRD. No, talagang pinagpilitan niya yung sarili niya. Okay? Bata-bata ito ni Kusi eh. Itong si Kusi itong nagdala niyan eh. Tao ni Kusi ito ever Ganun since ba? I didn't know doon that. pa sa airport. Tapos pinabigyan pa ni Kusi ng matinding trabaho na pwedeng, alam mo na, it's a lucrative position, no? Yung Transco. So, in fact, I had a chance to talk to him nung nalaman ko na umalis na siya sa PDP. I told him, kasi kaibigan ko ito, with due respect. I told him, pare, nandiyan ka na pala. Sabi niya, nga, Kong, siyempre, congresswoman na yung asawa ko, kailangan sumama sa grupo. Parang ganon. Taray ko. So, hindi lang siya sumama sa grupo. Operator. Ano na siya ngayon? Henchman na ni Marcos siya ngayon. Henchman, yan. Hatchetman. Ma'am, Congressman Jing. Walang iya gusto pala tong kong, si ano. i-follow up yung Yan pala si si Melvin Matibag. Walang iya pala yan. binabanggit na ito. Kasi, kaliwat kanan ng pagsasampa ng kaso. In fact, kung hindi niyo ako tinulungan, I will be very frank and straightforward. Nakulong ako, Secretary Paras, kung hindi ako nakapag-bail out sa tulong po ninyo at ng iba pa, kaibigan ni Ma'am Lorraine, sila former Congressman Mike tumulong, sila at iba pa, hindi ko na i-mention. Pero, kaliwat kanan pa rin ang kaso na isinasampay. In fact, kahapon lang, kasama ko si Ginong Jason sa another counter affidavit and preliminary investigation sa DOJ, NBI pa rin. At nandun nga ang dalawang agents nila, cyber libel against Marcos sa kanyang health. Ang tanong ko ngayon sa inyong dalawa, you can react both on this. Dahil naging bahagi kayo ng gobyerno ni Pangulong Duterte bilang top officials. Bakit ganito ngayon ang sitwasyon? At parang normal lang sa mga tao dahil hindi sila direktang binibiktima, pero malala na ang paggamit ng paglabag sa batas, pagsalaula, bendalo, iniikutan ng batas, winimipinize ang batas doon sa mga kritiko na hindi naman ginawa sa panahon ni Pangulong Duterte. May mga kritiko din noon. Ano ang comparative views ninyo? Bakit para na-normalize ito na okay lang na ginagawa ito ni Marcos, nagnanakaw na, nandarambong na, gumagamit pa ng instrumento ng martial law, halos hindi pumapalag ang mga Pilipino. Congressman Jing and Ma'am Lorraine. Well, unang-una, this is a form of harassment. This is a form of persecution. They are using this, bending the law to, make people stop or
stop criticism, stop their, availing of the rights under the Constitution tulad ng Bill of Rights, right of speech, the right to, express your grievance, right to assembly. Ito lahat ay kinikilala ng ating saligang batas. Kunyari, ginagamit nila ang existing laws as an exception daw to the Bill of Rights. So, gagamitan nila ng mga technicality or whatever or misinterpretation of the law. For instance, very clear naman yung mga elements ng inciting to sedition sa revised penal code. I-misinterpret nila so that mayroon silang pagkakataon na sampahan ka ng kaso. Pero kasabwat nila yung fiscal, kasi ang fiscal takot din siguro, then yung fiscal siguro makiusap sa court na issuean ka ng warrant of arrest. But the damage has been done because pagdating sa trial, madidismiss lang naman yung kaso. Kasi wala naman talagang elements of the crime, no? That they have charged you. So, ito lahat is a form of harassment na parang warning na, sige, kakasuhan ka namin, pero kung tutuloy-tuloy ka pa, talagang tuluyan ka namin. Parang ganon. So, it is a form of suppression on the part of the enemies of the state, so to speak, para tumigil sila sa gawain nila. Pero karamihan sa atin, alam naman natin yung batas, hindi tayo titigil. Because our fight is legitimate. Our fight is to reform this country because it's already being sobra ng kabulustugan itong banyaga na or sabi nga nila si Lupan. O itong sabi ng iba ito si Lucky Luciano di mafiosi boss. So umaastang mafia itong pangulo natin, paring Eric. Yes. Ma'am Rain, would you like to add doon sa pananaw? Anong comparative view mo nito, ma'am? There's nothing new that we're seeing. It's a repeat of history. But he's doing exactly what his father, that dictator, that unlamented, dead dictator did to the Filipino people. Talagang nilimas ang kaban ng bayan, ang daming pinagpapatay, walang batas noon, no? Buhay na ako noon, dinosaur ako buhay na ako noon, no? Alam ko yung nangyari noon, no? So, there's nothing new, no? But I would like to also say that he is able, no, to bend laws and to destroy our country, to try to cow us into silence by weaponing the entire government against people who criticize his kawalangyaan, no? Because there are a lot of people who help him, no? He's not doing this alone. He has an entire government. He has Matibag. He has Sir Omet Browner. He has these paid bloggers, paid media. He's not doing it alone. He's not the only one that's guilty here. No, so pag dumating yung takdang panahon, dapat pati yung mga yan, kailangan silang pagbayaran. I want to read very briefly with your indulgence something that the retired Supreme Court Noel Tiham wrote. I love this guy so much because he's an elder, no? So he said, some people try to become powerful by hurting their own country. They damage their nation and betray their own people just to get ahead. Those people deserve the worst punishment possible. Nothing is too harsh for someone who destroys their homeland for personal gain. I agree. Correct. And we see it. Malinaw po. We see it all around us. We see these parasites, no, these blood-sucking parasites na talagang they'll do anything to try to get ahead. May mga ambisyon, no, maging president, Diyos ko Lord, or whatever their ambitions are.
Diba? Yeah. They want the endorsement of Bangag. Like they don't know that it's a kiss of death. Okay? And, Yes. Wala And si- going towards that, sa sinabi ni former or retired Wala na ho tayong sasabihin. Ang huhusay nitong mga pinapanood natin, grabe. Kung gusto nyo tapusin niya ang napakalupit na talakayan nila na yan, punta ho kayo sa Bigwas ng Agila at mag-subscribe na rin ho kayo dyan. Nasa ano ho tayo, nasa 30-minute mark ng video nila na to. Pag nagpunta ho kayo dito sa video nila to, punta ho kayo dyan sa 30 minutes. Ano na ho yan, continuation ho siya na ito nga pinapanood natin. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.